Kunwari ay dumaing ako nang halikan niya ako sa batok at leeg. Nico, nauuhaw ako. I'm sorry baby, kung nagising kita. Bulong nito sabay halik ulit sa leeg ko at mabilis na tumayo. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi ko na kailangan na bumaba at kahit paano ay may oras pa ako para kumalma. Saglit lang, ikukuha kita ng tubig sa baba. Naubos na palang stock natin dito nang hindi ko namamalayan. Kung dati lang ay laking tuwa ko na ginagawa niya ang lahat para sa akin pero iba ngayon. Natutuwa ako na wala siya sa tabi ko dahil sariwa pa sa isipan ko ang bagay na nasaksihan ko. I wonder kung paano kaya niya nagagawang umakto ng normal sa harap ko na tila ba wala siyang binaril at napatay na tao. Kinaumagahan nagising ako naglulumikot na naman ang kamay ni Nicolo sa katawan ko. Ang aga naman niyang naglalambing na ganito. A part of me, gusto ko siyang tanungin at umasa ako na baka pwede ko siyang kausapin tungkol sa nangyari kagabi pero natatakot ako para sa sariling kaligtasan ko. Paano kung ipakita niya rin sa akin ang kakaibang ugali niyang iyon, oras na malaman ni Nicolo na may alam ako o nakita ko ang krimen na ginawa niya sa sala? Nico, ang aga pa. Inantok pa ako. Pabulong na sabi ko. Para kasi ako nauupos na kandila na nawawalan ng lakas dahil sa pinagagagawa niya sa katawan ko. It's alright. Matutulog ulit tayo after this. Maga pa naman kaya pwede kang bumalik sa tulog. Pause na bulong nito. Ramdam ko ang init na nagmumula sa hubad na dibdib niya at maging ang matigas na bagay sa pagitan namin na tumatama sa balakang ko. Gusto kong tumanggi dahil wala akong sumud pero iba ang reaksyon ng katawan ko. Alam ko rin naman kasi na kahit umayaw ako'y magagawa rin ni Nicolo ang gusto, lalo na't pursigido ito. Aga mo naman lumandi. Maktol ko. Healthy kasi sa umaga dahil matinding exercise ang gagawin natin. Sigurado na pagpapawisan tayo. Pilyo at paos na sabi pa nito sabay kindat. Gubahan niyo lang muna ako. Paalam ko. Alam ko na kasi ang susunod niyang gagawin kaya pandalas na bumaba ako ng kama at piniling maligo. Baka sakali na iba na ang takbo ng utak niya tumupa ng init ng katawan ni Nicolo pagbalik ko. Walang imik na lumabas ako ng banyo pero nahigit ko ang hininga ko nang mabilis na nahatak ako ni Nicolo pahiga sa kama. Bango ng asawa ko. Mas lalo tuloy ako nanggigigil sa'yo. Tila may kung ano na pumitlag sa puso ko matapos na marinig iyon mula kay Nicolo. Mukhang lasing na siya kaya ganito ang pananalita niya. Kailan pa niya ako naging asawa? Kung sa bagay, sa ginagawa namin ay mukha na nga kami mag-asawa talaga. Magkasama kami sa isang silid, natutulog na magkatabi at madalas subad magdamag dahil bisyo na ni Nicolo ang hubaran akong lagi. Siguro epekto lang ito ng kung anong gamot na ininom niya. Hindi kaya baka naman sumisinghot na si Nicolo kaya ganito siyang umasta? Hindi na ako nakapalag nang maalis ang roba na suot ko at ihagis ito ni Nicolo kung saan. Papagurin kita ngayon dahil soon kapag may pipi na sa loob ng tiyan mo hindi na tayo pwedeng maging active na ganito. Malambing na sabi niya na nakatitig sa mukha ko. Napalunok ako. So balak pala talaga ni Nicolo na buntisin ako at mukhang iyon ang plano niya ngayon. Kaya sa tuwing nagtatali kami ay lahat inilalabas niya sa loob ko. Nicolo, bubuntisin mo talaga ako? Napatitig na tanong ko. Yes. Tipid na sagot nito habang panay ang patak ng halik sa leeg ko. Don't worry, magpapakasal tayo bukas na bukas din para hindi lumaking bastardo ang mga anak natin. Malay mo, may laman na yan at baka nakabuo na tayo. Nanigas ang katawan ko sa narinig ko na sinabi ni Nicolo. Tingin ko sa sitwasyon na ito ay wala na akong kawala, tuluyan na akong matatali sa kanya. Oras na magkatotoo na mabuntis nga niya ako. Hindi pa siguro yun. Kailan lang may nangyari sa atin at katatapos lang na menstruation ko bago ako pumunta dito. Pagdadahilan ko kahit pa ako mismo hindi sigurado. Kaya nga lagi natin gagawin ito para sigurado na may mabuo tayo. Bulong nito. Pumikit ako. Ayoko muna mag-isip ng kahit na ano. Saka na pagising ko ako babalik sa dati kapag wala na si Nicolo sa ibabaw ko dahil nadadala ako lagi sa pangaakit nito. Sa ngayon, hinayaan ko na muna ang sarili at puso ko na samantalahin na maging masaya sa mga oras na ito kasama ang lalaking hindi ko alam kung hanggang kailan magiging bahagi ng buhay ko. Hindi ko na nagawa ang plano ko na mag-explore sa bawat sulok ng bahay ni Nicolo dahil nagdesisyon siyang pagurin ako maghapon. Hindi nga siya pumasok, ay natulog lang katabi ko habang yakap ako ng mahigpit.
Heto tuloy, gabi na hindi ako makatulog dahil bukod sa natulog ako maghapon, ay masasakit na naman ang katawan ko. Dahil pa kasi namin ni Nicolo ang nag-eksperimento sa bawat sulok ng silid. Ultimo sa sofa ay walang patawad siya. Pagod na pagod tuloy ito. Ngayon at ako na may heto, masakit ang katawan ko't nakahiga. Tumayo ako at piniling maligo. Mas mabuti na ito kasi naman nakatanga ako katabi si Nicolo at hindi malaman kung anong gagawin sa ibabaw ng kama. Mabuti nga't nakakain pa ako ng tanghalian kanina. Ewan kung anong nakain ni Nicolo at para siyang sabik na ang kinina ko. Dahil ko patuloy ngayon ang nalamog. Mahapdi na naman kasi ang bahagi na iyon at sobrang ngalay ang balakang. Napailing na lang ako kung paano kami nagpabago-bago ng posisyon ni Nicolo. Dahil pa namin ang sabik na sabik sa isa't isa na ilang taong hindi nagkita. Kung bakit ba naman kasi ang lakas ng stamina ng lalaking iyon na tila hindi malamang napapagod. Gayong lupaypay na ako sa ilalim nito. Siguro kung hindi ko pa siya sinigawan, baka umulit na naman siya nang magising akong panay na naman ang haplos niya sa katawan ko. Napailing na lang ako na makita ang sarili ko sa salamin. Lagi na lang ako may marka sa leeg at dibdib ko at hindi na ito nawawala dahil malimbit na panggigilan ni Nicolo iyon. Nasa ilalim ako ng dutya habang malayo ang nilalakbay ng isipan ko nang maramdaman ko na lang na may pumulupot na braso sa hubad na katawan ko. Ang hat mo panoorin habang naliligo. Anong hat ka dyan? Tigilan mo ako, Nicolo, baka hindi na ako makalakad niyan. Nakasimangot na sagot ko. Kapag ganito kasi siya ay kinakabahan na naman ako na baka gusto na naman niyang umulit at ang resulta ay hindi na naman ako makakatanggi. Are you tired? Tanong nito habang nakayakap sa akin ng mahigpit. Oo, sobra. Pakiramdam ko'y may himatay na naman ako dahil sa'yo. Sagot ko. I'm sorry, hindi ko lang talaga mapigilan. Lagi mo kasi akong inaakit. Malambing na sabi pa nito. Tinampal ko ang palad nito. It's alright, maligo na tayo. Kailangan mong kumain para may lakas ka at para healthy kayo ng baby natin. Pilyo na sabi nito. Katakot-takot na irap ang inabot ni Nicolo sa akin habang kandahaba ang nguso ko. Nangangarap na talaga siyang mabuntis ako kaya maya't maya na lang kung kalabitin ako. Ako na, Nicolo. Nahihiyang agaw ko sa sponge dahil sinasabon niya ang likuran ko. It's okay. Tipid lang na sagot nito saka parang bata na sinabon ang katawan ko. Saglit na nagtama ang mga mata namin matapos na haplusin nito ang pisngi ko saka ngumiti nang pinaharap ako. Beautiful. Halos pabulong na sabi ni Nicolo habang nakatutok sa leeg at dibdib ko ang paningin nito. Anong beautiful dyan? Puno at tadtad ng chikinini ang leeg ko. Inis ng piksi ko. Anong chikinini? Nagtataka na tanong nito. Napapikit na lang ako. Saan ba galing na mundo ang lalaking ito at hindi alam ang ibig sabihin nito? Itong mga to. Nakasimangot na turo ko sa marka sa leeg ko. Mas lalo lang ako nainis nang makita ko na napangiti siya sa harap ko. Lagi na lang siyang ganyan. Recently, marunong naman pala siyang umiti. Bakit lagi siyang parang kakain ng buhay na tao? Hindi kaya ibang tao ang nakita ko sa sala at hindi talaga si Nicolo? Napatitig ako dito bago nagsalita. Anong nakakatawa sa sinabi ko at nakangiti ka? Siyempre, lahat ng ito'y gawa ko. And I'm proud of it. Isa lang ang ibig sabihin nito. Sa lahat ng mga matang makakakita nito, alam nila agad na akin ka at pag-aari kita. Mayabang na sabi nito. Napatanga ako sa kung paano sinabi iyon ni Nicolo. Sobra naman siyang makaangkin sa akin. Akala mo bagay ako na pag-aari nito. Baka gusto mong tapusin na yan na makapagbanlaw na ako. Ang lamig na kaya. Reklamo ko dahil hindi ko alam may sasagot ko lalo na at matiim na nakatitig sa akin si Nicolo na tila may kung anong sinasabi ang mga mata nito. Ako na nga na matapos na tayo dito. Baligo ka na rin. Utos ko dito. Sure, wife. Nakangisi na sagot nito na nagpapainit lalo ng ulo ko. Pakiramdam ko inaasar niya ako dahil alam niyang pikunin ako. Nauna na akong lumabas kay Nicolo at nagbihis dahil kung magtatagal pa ako doon, baka kung saan naman kami humantong. Basta kasi magkadikit kami daig pa namin ng bulkan na laging nagbubuga ng mainit na apoy. Nakaupo ako sa sofa nang mula sa likuran ko'y bumaon sa leeg ko ang mukha ni Nicolo. Ang bango talaga, lagi ng asawa ko. Pakiramdam ko makakagawa rin tayo ng kambal gaya ni Colin. Bulong nito. Tigilan mo ako, Nicolo, ha? Kanina ka pa asawa ng asawa sa akin. Bakit? Pinakasalan mo na ba ako? Inis na tanong ko. Hindi ko alam kung bakit mainit ang dugo ko ngayon at walang pasensya sa kanya. Napaisip ako. Katapusan na ngayon.
Dapat no mga 22 days ay nagkaroon na ako ng regla, pero mukhang late ako ngayon. Hindi kaya totoo ang sinasabi ni Nicolo na nabuntis na niya ako? Posible ba iyon kung 2 linggo pa lang ang nakakalipas simula nung unang may nangyari sa amin? Napalunok ako at bigla na lang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Nakalimutan mo yata ang sinabi ko sa'yo kanina, na bukas ay magpapakasal tayo. Sagot nito. Nicolo, maghunos dili ka. Hindi mo ako tinatanong kung gusto kong pakasalan ka eh. Kinakabahan na sagot ko. Kailangan pa ba iyon kung lagi ka naman pumapayag sa gusto ko? Lalo na't alam ko na gusto mo rin. Mayabang na sagot nito. Nag-iinit ang mukha ko sa inis at pagkapahiya. Tama si Nicolo. Ang bilis ko nga naman bumigay sa kanya. Ang yabang mo. Malis ka nga dyan. Sabay piksi ko. Nakakainis ang kayabangan niya porket bumibigay ako sa kanya ng paulit-ulit. Galit ka ba? Ayaw mo ba magpakasal tayo bukas? Hindi ko ito pinansin at nakasimangot na itinutok ang paningin ko sa palabas na hindi ko maintindihan dahil na rin sa wala akong pakaalam dito lalo pat naiinis ako. Baby, tawag sa akin ni Nicolo na umikot mula sa likuran ko at naupo sa tabi ko. Huwag mo ko matawag-tawag na baby, di mo ako anak. Bigla na lang na nasabi ko habang nakasimangot kaharap nito. Ang sungit mo. Nakangiti na po na nito. Buntis ka na siguro talaga. Sabi nito sabay kindat. Lalo lamang nalukot ang mukha ko dahil kanina pa siya sa buntis na iyan. Kinakabahan na nga ako na baka posible na totoo ang sinasabi niya tapos ganyan pa siya. Gusto ko tuloy lamukusin ang mukha niya. Kapag hindi mo ako tinigilan ng buntis issue mo na yan, dito ka sa sofa matutulog dahil ayaw kitang katabi mamaya. Piko na sagot ko. Uy, teka lang. Walang ganyanan. Wala sa usapan yan ha. Reklamo nito sabay kamot sa batok. Inirapan ko lang ito at tumayo. Hey, where are you going? Tanong agad nito sa kamabilis na tumayo para sundan akong palabas ng pintuan. Lalabas, bibili ng napkin. May regla ko kaya huwag kang tatabi sa akin dahil mainit ang ulo ko. Sagot ko sabay bukas ng pintuan at malalaki ang hakbang. Hey, wait, Kailin! Ano ba? Matigas na tawag nito pero walang pakialam na iniwan ko ito. Sa puno ng hagdanan ako nito inabutan matapos tumakbo pababa para abutan ako. Napatingin ako dito nang hawakan ng braso ko. Hindi mo kailangan na lumabas. Ipapabili ko na lang sa mga tauhan ko ang kailangan mo. Sabi nito pero winaksi ko lang ang kamay niya at mabilis na naglakad. Hindi ko inaasahan na maaabutan ko ang ilang kalalakihan na nakaupo sa sofa habang tila may importante na pinag-uusapan. Boss, good evening. Bati ng isa. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang isa sa mga lalaki may hawak ng mahabang na kalibre ng baril kagabi habang binubugbog nila ang lalaki. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Nicolo na hindi nakaligtas sa akin ang pagtalim ng mga mata na nakatingin sa mga taong inabutan namin sa sala. So nandito sila kasama namin. Hindi ko lang napapansin masyado dahil malimit ay nasa silid ako. Bilang lang talaga ako lumabas ako lalo pa at na-quarantine ako dahil sa sakit na nakuha ko. Bigla ay parang bumalik sa akin ang pakiramdam ko nang masaksihan ko ang ginawa nilang pagpatay sa lalaki at sa pamilya nito. Bigla ay nahihirapan ako makahinga at pakiramdam ko'y naninikip ang dibdib ko. Baby, are you okay? Tanong ni Nicolo matapos mapansin siguro ang kondisyon ko. Hindi ako makahinga. Nauutal at nanginginig na sagot ko. Shit! Get me water! Bilisan nyo! Sigaw ni Nicolo sa mga tauhan na agad na nagpulasan at mabilis na nawala sa paningin ko. Kung bakit ba kasi bumaba ako nang walang paalam. Alam ko na kung sinabi ko kay Nicolo na bababa ako ay hindi malayong paalisin o palalabasin niya ang mga tauhan. Desin sanay, hindi ako sinumpong ng takot. Naramdaman ko na lang na binuhat ako ni Nicolo at mabilis na inihiga sa sofa pero lalong lumala ang takot na nararamdaman ko dahil dito mismo sa harap ko. Nakita ko kung paano wala ng buhay na bumagsak ang laking binaril ni Nicolo sa ulo. Saka mabilis na bumagsak habang naliligo sa dugo. Nico, alisin mo ko dito. Hindi ko kaya manatili dito. Kandautan na pakiusap ko. Saglit na natigilan si Nicolo pero nagbago iyon nang dumating ang mga tauhan at inabot ang baso ng tubig pero dahil nanginginig ang mga kamay ko ay nabitawan ko ito at nabasag na bumagsak sa sahig. Langya, ano nangyayari sa'yo? Hindi na ako nag-abala na sumagot dahil pakiramdam ko'y tuluyan ng nangapos ang hininga ko. Cruel! Call Miracle! Now!
Sigaw ni Nicolo, sabay buhat sa akin at mabilis na naglalakad patungo sa kung saan. Hindi ko na pinansin at naisip na tingnan kung saan niya ako dinala. Dahil ang tanging gusto ko lamang ay matapos na ang paninikip at pananakit ng dibdib ko at malagpasan ang matinding takot na nararamdaman ko. Ramdam ko na inihiga ako ni Nicolo sa kama sa mabilis na niyakap. Sana hindi kita nahiyaang magtagal sa shower kanina. Baka nakasama iyon sa'yo. Kahit warm water pa ang pinanligo mo. Sabi nito, kung siguro walang paninikip ng dibdib ko ay baka matawa ko sa sinabi ni Nicolo. Para siyang walang muwang sa mundo. Ano akala niya sa akin bata na kapag may natagalan sa paliligo ay sisipunin ng ganoon na lang? Calm down. Huwag ka na magalit sa akin. Promise, hindi na kita kukulutin kung ayaw mo pang magpakasal sa akin. Bulong nito. Napapikit ako. Ganito na ba ako kaimportante kay Nicolo kaya nasasabi niya ang bagay na ito? I'm sorry. Sabi pa niya habang yakap ako ng mahigpit. Ewan ko ba pero sa sitwasyon namin ngayon ay unti-unti akong kumalma at kahit paano ay naging mabuti ang pakiramdam ko at bumagal ang malakas na kabog ng dibdib ko. Nagawa kong uminom ng tubig na dinala ng tauhan niya kahit pa namumukaan ko siyang kasama sa grupo ng mga kalalakihan kasama si Nicolo. Siguro kahit papaano ay nakatulong sa akin ang sinabi ni Nicolo na hindi na niya ako pipilitin. May pag-asa pa akong makawala sa kanya at makalayo sa mapanganib na bahay na ito. Sana'y magawa ko dahil natatakot ako sa kinabukasan ng buhay namin na magiging anak ko. Anong buhay ang naghihintay sa amin kung sakali gayong ngayon pa lang ay nakikita ko na kung gaano kalupit si Nicolo sa ibang tao. Simula na mag-breakdown ako'y nagbago ang pakikitungo ko kay Nicolo. Naging tahimik ako at bihirang ngumiti. Malimit ay nagdadahilan ako masama ang pakiramdam ko bagay na naiintindihan nito kaya hindi niya ako pinipilit sa kung ano-ano. Siguro kung hindi ko lamang nasaksihan ang karumal-dumal na kaganapan sa sala noong nakaraang linggo ay baka sobra akong masaya dahil ipinapakita sa akin ni Nicolo ang importansya ko sa kanya. Darating si Miracle. I ask her to check on you. Pagbibigay alam ni Nicolo sa akin, tumango lang ako at hindi na umimik. Lately, ganito ang ginagawa ko. Masama ang loob ko sa kanya dahil noong isang araw ay may hindi magandang hinala akong nasa isip hanggang sa mga oras na ito. Gusto ko makausap si Doktora Miranda sa totoong kondisyon ko, kaya nananalangin akong iwan kami ni Nicolo para makausap ko siya ng personal nang hindi nakikinig ang lalaking ito. Malimit kasing nasa tabi ko si Nicolo. Hindi na siya pumapasok sa opisina at bihira lang umalis kapag may importante lang na kailangan na puntahan ng mga meetings. Saglit pa ay may kumatok sa pintuan. Napatingin ako dito pero hindi kumibo lalo na nang pinuntahan ito ni Nicolo at buksan. Isang nakangiti at maaliwalas na mukha ni Doktora Miranda ang humarap sa amin. Pero baliwala ito sa formal na mukha ng walang kangiting-ngiting si Nicolo na katunghay lang sa akin. How are you, Kaylin? Masayang tanong ng doktora. Hindi ko alam kung ganito lang ba talaga kapalangiti ang isang ito dahil sa amin lahat, siya lamang ang nag-iisang nakangiti ng ubod tamis, gayong pareho kaming seryoso ni Nicolo. She's not fine. Sinabi ko ng kondisyon niya sa'yo kanina pa, so just do your job. Masungit na sabi ni Nicolo pero tila baliwala ito sa masayahin na si Doktora Miranda. Alright then, let me check her. Sagot ng doktor sa lumapit sa akin. Anong nararamdaman mo lately? Tanong nito. She can't breathe recently. Agad na sagot ni Nicolo. Okay. Lumapit ito at nagsimulang tingnan ang vital ko. Kita ko kung paano siya natigilan at napatingin sa akin kaya nagkasalubong ang mga mata namin. Umiling ako at ipinapahiwatig ko na kung ano man ang maging findings niya ay nakikiusap ang mga mata ko na huwag sasabihin kay Nicolo. Nakangiti ito na tila may ibig sabihin pero hindi ko nakuha. Malakas na tunog ng cellphone ni Nicolo ang malingaw sa paligid kaya nawala sa amin ang atensyon nito nang sagutin ang tawag ng kung sino. Give me a minute. Sabi nito sa kausap, saka lumapit sa akin at sinabing kailangan nitong bumaba saglit at babalik din agad. Nakahinga ko ng maluwag. Ito ang tsansa na hinihingi ko. Mabait pa rin talaga si Papa God dahil binigyan niya ako ng tsansa na makausap ang doktora ng masinsinan. Bakit mukhang ayaw mong malaman ni Nicolo na buntis ka? Kaya ng hinala ko. Seryoso at nawala ang pagkakangiti nito na makalabas si Nicolo sa pintuan. Hindi pa naman tayo sigurado, doktor. Isa pa. Hinala pa lang natin iyon. Kabit balikat na sagot ko sabay buntong hininga. Pero alam mo na malaki ang posibilidad na buntis ka. You have symptoms at doktor ako kaya hindi mo maitatago sa akin iyon. Seryoso na sabi nito.
Hindi ako sumagot. Ayoko makipagtalo sa kanya tungkol sa bagay na ito. You know what? Nicolo will kill me once he finds out about this secret. Tila problemadong sabi nito. Mukhang kilala nga niya ng personal si Nicolo at may alam siya sa pagkatao nito. Sino ba talaga si Nicolo, Doktora? Kinakabahan na tanong ko. Saglit itong nag-isip at pinakatitigan ako. Why don't you ask him personally? Tanong nito na alam kong pinag-aaralan nito magiging kilos at maaaring sagot ko. Sa sitwasyon ko ngayon, wala akong pwedeng pagkatiwalaan sa kahit na sino sa paligid ko dahil maging siya ay isa sa mga taong hindi ko pwedeng pagkatiwalaan. Sino ba naman ako para kampihan niya kumpara kay Nicolo na kaibigan o kapamilya niya? Hindi ko masabi dahil hindi ko alam kung ano talaga ang relasyon nilang dalawa. Okay lang. Curious lang ako kasi masyadong tahimik si Nicolo. Hindi rin siya nagkukwento ng kahit na ano. Bale, wala na sagot ko. Tumango ito at umiwas ng tingin sa akin. Ibang pakiramdam ko. Mukhang may tinatago ang babaeng ito pero hindi niya masabi sa akin dahil hindi nga naman niya ako kaano-ano. Nandito siya dahil kailangan nagamutin ako. Aside from that, wala na. Hindi kami magkaibigan para tulungan niya ako sa bagay na gusto kong malaman. Tell me the truth, doctor. Ano naging sakit ko? Kaya na-quarantine ako dito. Seryoso at sa kanya nakatutok ang mga mata na tanong ko. Bakit mo na itanong? I thought alam mo na at nasabi ko na. Paiwas na sagot nito. Yes, tama ka. Pero iba ang lumabas na resulta sa pag-search ko sa mga gamot na ibinigay mo kumpara sa sakit ko na sinasabi mo. Pagdidiin ko. Kita ko kung paano naglumikot ang mga mata nito na tila nasukol ko. I'm the doctor here, Kylin, at hindi ikaw. Ano man ang naging diagnose ko, ay sigurado ako doon. Paiwas na sagot nito. Kaya mo ba ako binigyan at pinainom ng mga gamot para sa dengue? Dahil yun talaga naging sakit ko at hindi ako infected ng COVID virus? Tanong ko. 3 days ago kasi inabot ako ng pagiging usyosero ko. Nag-research ako sa Google ng mga symptoms ng COVID patient mula sa viral virus hanggang sa mga report ng COVID fatal death. Maliban sa masakit ang katawan at nangihina ay wala ng ibang symptoms na nag-uugnay sa akin sa COVID case. Hindi ako nawala ng ganang kumain at maayos ang pang-amoy ko. Hindi rin bumagsak ang immune system ko at nakarecover ako in 4 days. Pero naka-bed rest pa rin ako more than a week dahil sa kagustuhan ni Nicolo. I'm sorry, hindi ako pwedeng magsalita ng tungkol dito. Umiiwas na tanong nito. Bakit, doktor? Natatakot ka bang sabihin ko kay Nicolo ang alam ko? Na alam ko na kung ano talagang totoo? Matigas na tanong ko. Nanlaki ang mga mata nito at umawang ang labi na umiling-iling habang nakatingin sa akin. Kapag ginawa mo, ipapahamak mo ko. Malungkot na sagot nito. Nakumpirma ko na tama ang hinala ko pero gusto ko talagang malaman ang totoo. Hindi mangyayari yan kung sasabihin mo sa akin ang totoo. Hindi ko sasabihin kay Nicolo ang kahit na anong mapag-uusapan natin ngayon dito. Pagbibigay ko ng assurance dito. Tumango ito at bumuntong hininga sa kanaupo sa tabi ko matapos na tumingin sa paligid. Sinunod ko lang ang utos ni Nicolo. Gusto ko niyang manatili dito and being a COVID patient ang isa sa magandang dahilan para hindi ka magreklamo at manatili ng payapa na sinusunod ang gusto niya. I'm a doctor, but also an employee. Ayoko ding mawala ng trabaho at mapahamak dahil hindi ko sununod ang gusto ni Nicolo. Paliwanag nito. Lihim na gumuhit ang sakit sa kalooban ko. Lahat pala ng iyon ay pagkukunwarit kagustuhan ni Nicolo. He's obsessed at wala akong magagawa doon kay Lynn. Walang sino man na may kakayahan na tanggihan si Nicolo dahil makapangyarihan siya. Natatakot ako para sa kaligtasan ko pero bilang doktor, hindi ko rin kayang magsinungaling sa'yo. He's dangerous more than whatever you think of him. You don't know him well, Kaylin. So please, nakikiusap ako. Huwag mo akong ipahamak dahil sa tinulungan kitang malaman mo ang totoo. May pamilya akong umaasa sa akin. Mahabang paliwanag nito. Tumango ako. Nauunawaan ko siya dahil nakita mismo ng mga mata ko kung gaano kalupit at naging katakot-takot si Nicolo sa ibang tao. Huwag ka mag-alala. Sa akin lang ito. Wala makakaalam na naging usapan natin maliban sa akin. Matatag na sagot ko. Thank you, Kylie. Sana'y huwag ka magagalit na nagawa ko iyon dahil wala akong choice. Malungkot na sagot nito. Sure, naiintindihan ko. Tipid na sagot ko. Nasa ganito kaming tagpo nang pumasok si Nicolo. Kumusta ang asawa ko? Seryoso na tanong nito sa doktora. She's fine. Emotional lang siya, due to some stress, kaya nagkakaganito siya.
Nakangiti na sagot ni Doktora Miranda. Nakakahanga ang babaeng ito. Paano niya nagawa ng ngumiti ng ganito na tila wala kaming pinag-usapan tungkol sa ginawa ni Nicolo? Gayong kanina lang kita ko sa mga mata ang takot para dito. Prescribe her medicines para kumalma siya. Utos ni Nicolo dito. Hindi na kailangan. Let her rest at siguraduhin mo lang na mararelax siya. Hindi makabubuti kung aasa tayo sa gamot sa kondisyon niya. Make her happy and that's enough. Paliwanag ng doktor sa seryosong si Nicolo. Are you sure na tama ang naging assessment ng findings mo? Tila nagdududa na tanong ni Nicolo. Relax lang na tumango at ngumiti ang babaeng kaharap ko. Parang sanay na siyang pakasamahan si Nicolo kaya nagawa niyang maging kalmado sa harap nito despite knowing how dangerous he is. I'm going. Paano kay Lynn? Alam mo na ang gagawin mo para bumuti ang pakiramdam mo. Stay away sa kahit na anong stress na nagbibigay sa'yo ng sama ng loob. Think positive and be happy. Masayang bili nito saka tinapik na ang braso ko na tila pinapaalala sa akin ang pinag-usapan namin kanina. Tumango ako at hindi malamang nagawang ngumiti pabalik dito. Nakakonsensya ako na ganito akong umasta pero nahihirapan talaga ako sa sitwasyon ko kaya hindi ko makontrol ang emosyon ko. Kung ano man ang gumugulo sa isipan mo, you can talk to me, Kaylin. Pwede natin pag-usapan. Seryoso na sabi pa nito. Tipid lang nang ngumiti ako tumaliko dito pahiga. Gusto kong pumikit para makatulog at nang mawala sa paningin ko si Nicolo. Dahil sobrang nasaktan ako na nagagawa niya akong kausapin ng ganito, gayong pinapaikot niya ako sa mga palad niya para manatili dito na sinusunod ang bawat gusto niya. Kagatlabi na pumikit ako para pigilan ang luha na nakadungaw sa mga mata ko. Ang sakit lang dahil kahit paano nagtiwala ako kay Nicolo, pero sa huli heto ako nasasaktan na naman. Kung sana hindi niya ako pinakitaan ng mabuti, hindi magiging ganito kasakit sa akin ang lahat. Ramdam ko na umalis sa paanan ng kama ko si Nicolo at lumabas ng pintuan. Nakahinga ako ng maluwag na mawala siya kaya bumangon ako at pasandal na naupo sa headboard ng kama. Hindi ko na nakontrol ang tuluyan ng emosyon ko dahil sobrang nasasaktan ako sa kaalaman na pinaglalaruan ako ni Nicolo. Hindi ko alam kung paano makakaalis sa pamamahay na ito. Dahil sa nakikita ko na bukod sa high security ang paligid ng bahay niya, ay marami din ang mga armadong kalalakihan ang nakapaligid sa lugar. Posibleng pinababantayan ako ni Nicolo sa mga tauhan niya, kaya minabuti niyang manatili ako dito sa silid lagi. Pumikit ako. Mababaliw ako habang nandito ako. Kailangan ko makaisip ng paraan para makalabas dito. Nabuuan pa siya sa isipan ko. Kung kinakailangan na makipaglaro ako kay Nicolo, gagawin ko. Makuha ko lang ang tiwala niya at payagan niya ako lumabas kapag ginusto ko at hiningi ko sa kanya. Are you okay? Tanong ni Nicolo na nasa malapit ko na pala na hindi ko nalalaman. Yeah, ayos lang ako. Tipid na sabi ko sa ngumiti. Kita ko kung paano umaliwalas ang mukha niya nang makita ko ngumiti. Naupo siya sa tabi ko at kinabig ako. I miss you. I missed seeing you smile like this. Bulong nito. Gusto kong maiyak. Anong klase na laro ba ang gusto ni Nicolo? Gusto ko siyang tanungin kung bakit ako ang napili niyang ikulong dito dahil wala namang kahit na anong special sa akin. Pasensya na. Boring lang kasi ako lately since lagi ako nakakulong dito sa kwarto. Hindi kasi ako sanay na ganito dahil bata pa lang ako nasanay na akong nagtatrabaho. Paliwanag ko. Sige, bukas na bukas, magbabakasyon tayo. Gusto mo ba lumabas ng bansa? O may gusto kang puntahan na probinsya? Alam ko na. May mga resort ako na pwede mong pagpilian. Excited na sabi nito habang panay ang haplo sa likod ko. Okay lang ba na bisitahin ko mga kaibigan ko sa flower shop? Namimiss ko na sila na sobra. Tanong ko. Sure. You're not a prisoner here, baby. You can go anywhere you want. Just let me know and I'll arrange it for you. Malambing na sabi ni Nicolo sabay patak ng halik sa ulo ko at buhok ko. Dapat sana ay hindi ako sasama kay Nicolo papunta sa isa sa beach house niya sa La Union pero hindi ako nakapagdahilan na ayoko dahil sinabi niyang para sa akin ang biyahe na ito. Tahimik na nakasakay ako katabi ni Nicolo pero nagulat na lang ako nang kabigin ako ni Nicolo at sinabing yumuko. Napasigaw na lang ako sa takot at pagkabigla nang bigla na lang na may narinig ako magkakasunod na putok habang sunod-sunod na gumaganti ang isa sa bodyguard na kasama namin. Mabilis ang takbo ng sasakyan pero nagpagawang-gawang ito kaya lalo ko natakot para sa kaligtasan namin lahat. Imuko ka lang. Huwag ka matakot. Bulletproof ang sasakyan natin. Sabi nito habang yakap-yakap ako ng mahigpit.
We're engaged. We need backup. Alam niyo na gagawin niyo. Narinig ko pang sabi ni Nicolo sa kausap nito sa cellphone. Nanlaka mga mata ko nang bitawan ako nito at nakita ko na dinukot niya mula sa ilalim ng compartment ng kinauupuan namin ang isang baril. Nico, ano nangyayari? Nahihintakutan na tanong ko. Ito na ba sinasabi ko? Mapanganib na nandito ako kasama siya at ang mga armadong kasamahan niya. Boss, masyadong maraming kalaban sa harap. Sigaw ng driver na nakipagpalitan na rin ng putukan. Nico, wag! Sigaw ko nang akmang bubuksan nito ang bubong ng sasakyan. Mabilis na niyakap ko siya at nangunyapit sa katawan ni Nicolo dahil natatakot ako sa maaaring mangyari. Just this one, baby. Para matapos na tayo. Bulong nito sa kahinalikan ako sa ulo. Napasiksik na lamang ako habang luhaan sa pagitan ng upuan ng bitawan ako ni Nicolo bago binuksan ang parang salamin sa ibabaw ng sasakyan niya.